Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Sigurado na po ba kayo sa desisyon niyong ito, Inay? Uuwi talaga tayo sa probinsya para doon magdiwang ng Pasko? Ilang beses mo na bang itinanong yan sa akin simula kahapon, anak? Ayaw mo bang umuwi tayo doon sa lolo't lola mo? Hindi naman po sa ganon. Kayo lang naman po ang iniisip ko. Alam niyo naman po kung ano mga pinagdaanan natin dati nung nasa poder pa nila tayo, hindi ba? Ang tagal na nun, anak. Matagal ko nang kinalimutan yun. Matagal ko na rin silang pinatawad. Kayo po ang bahala, Inay. Pero sa oras na pinakitaan na naman nila tayo ng kagaspangan ng ugali, huwag niyo po sana akong pigilan kung sakaling mapagsalitaan ko sila ng masama, ah. Hindi naman siguro. Silang nakiusap na pumunta tayo ron tapos babastusin nila tayo. Kapag ginawa nila yun, baka pati ako hindi na rin makapagtimpi. Ay sus! Nilapitan ko si nanay at inakbayan. Alam mo, Inay, kilala na kita. Kapag may umaaway o nananakit sa'yo, umiiyak lang po kayo sa sulok. Ang tagal ka ngang inalila ng mga magagaling mong biyenan nun pero hindi ka man lang nagsalita. Magulang pa rin sila ng tatay mo, anak. At isa pa, hindi ako pinalaking bastos ng mga magulang ko. Pinalaki nila ako sa paniniwala na masama ang pumatol sa mga matatanda. Basta, Inay, kapag may narinig lang akong kahit isang masamang salita galing sa kanila, hindi ko yun palalampasin, ha? Pasensyahan na lang po kami. Kung noon umiiyak lang ako kapag kinakawawa nila kayo, hindi na ngayon. Matatanda na sila, anak. Siguro naman nagbago na sila. Sana nga po, Inay. Pasensya na po kung mainit pa rin po ang dugo ko sa kanila hanggang ngayon, ha? Hindi pa rin kasi maalis sa isip ko yung mga pinaggagawa nila dati sa inyo, Namatay lang si tatay, nag-iba bigla ang pakikitungo nila sa atin, lalong-lalo na po sa inyo. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo, anak. Pero sana matuto kang magpatawad. Lolo't lola mo pa rin sila. Kung wala sila, wala sana ang tatay mo. At kung wala ang tatay mo, di syempre wala ka rin. Napabuntong hininga na lang ako sa sinabing yon ni nanay. Hindi ako sang-ayon sa mga sinabi niya at sa gusto niyang mangyari. Pero para matapos na ang pag-uusap namin, hindi ko na pinagpilitan pa ang gusto ko. Ilang araw ho ba tayo doon, Inay? Para po alam ko kung gaano karaming damit ang dadalhin ko. 1 linggo lang, anak. Pagkatapos kasi ng Pasko, birthday naman ng tatay mo ang kasunod. Doon na rin natin ganapin kasama sila. Tumango na lang ako at hindi na muling umangal pa. Ano pa lang sabi ni Ralph? Sasama raw ba siya? Opo, Inay. Susunduin niya raw po tayo rito bukas ng umaga. Nakapag-impake na po ba kayo? Mamayang gabi na. Madali lang naman ako mamili ng mga damit na dadalhin ko Ikaw, nag-impake ka na ba? Hindi pa rin nga po Hinihintay ko pong matuyo yung mga ibang panlakad na nilabhan ko. Kapag tuyo na, mag-impake ka na kagad. Maarte ka pa man din mamili ng mga damit. Baka abutin ng ilang oras bago ka makapagdesisyon ng mga dadalhin mo. Grabe naman yang sa maarte, Inay. Syempre ho, pipiliin ko yung mga damit kung saan presentable ang katawan ko. Huwag mo nang dalhin yung mga damit mong ang lakas maka-CEO ng kumpanyang dating, anak, ha? Hindi ko napigilang matawa sa sinabing yun ni nanay. Sa kababasa niya ng mga pocketbook kung ano-ano na ang mga natututunan niya. Aesthetic po ang tawag sa ganong pormahan, Inay. Usong-uso kaya yun ngayon. Aesthetic na kung aesthetic. Basta wag ka nang magdala ng mga ganong damit. Yung mga simple lang ang dalhin mo, anak. Total probinsya naman ang pupuntahan natin. At isa pa, kahit naman magsuot ka ng basahan ay maganda ka pa rin naman. Siyempre naman po, nagmana yata ako sa inyo. Nagbobolahan na lang yata tayong dalawa Ang mabuti pa magluto ka na ron. Anong oras na hindi pa tayo nagtatanghalian? Tinatamad po ako, Inay Kaya nga ako nag-day off para makapagpahingi. Malapit ko na kasing matapos itong binabasa ko, anak. Nasa huling chapter na ako. Magsalang ka lang ng sinaing sa rice cooker. Ako na ang magluluto ng ulam mamaya. Tatapusin ko lang ito. Tinatamad man, napilitan akong tumayo at nagtungo sa kusina. Habang abala ako sa paghuhugas ng bigas, nagulat pa ako dahil biglang tumili si nanay. Nang makabawi sa pagkabigla, ay napailing na lang ako at ipinagpatuloy ang ginagawa. Grabe naman yung tili na yun, Inay. Baka isipin ng mga kapitbahay natin may kung ano nang nangyayari. Sita ko sa kanya pagbalik ko sa kwarto.
Nakakakilig kasi itong binabasa ko eh. Akala ni Almira mamamasyal lang sila. Hindi niya alam magpo-propose na pala sa kanya si Michael. Bakit nung nag-propose sa akin si Ralph, hindi naman kayo tumili ng ganyan, inay? Umiyak lang kayo ng umiyak. Tears of joy yun, anak. Sa sobrang saya ko, hindi na ako nakatili. Umiyak na lang. Teka nga, huwag ka nga magulo. Mamaya mo na ako kausapin. Hindi ako makapag-focus eh. Iidlip lang po muna ako, inay. Nakapagsalang na rin naman po ako ng sinaing. Gisingin niyo na lang po ako kapag kakain na tayo. Pagod talaga po ako eh. Gusto ko magpahinga. Sige anak. Tatapusin ko lang ito. Magluluto na ako ng ulam natin. Hindi na ako umimik, sa halip na higa na ako at pumikit. Dala marahil ng sobrang pagod, kaagad akong hinila ng antok. 7:00 na ng gabi nang magising ako. Kaagad akong bumangon at hinanap si nanay. Naabutan ko siya sa sala, tinutupi ang mga damit na nilabhan ko kaninang umaga. Gising ka na pala. Sakto, kakapainit ko pa lang ng ulam. Kumain ka na. Hindi na kita ginising kanina kasi napansin ko na ang sarap ng tulog mo. Napasarap nga po ang tulog ko. Hindi ko namalayan ng oras. Kumain na po ba kayo? Sabay na po tayo. Teka, tatapusin ko lang ito. Kakatapos ko lang mag-impake ng mga dadalihin kong damit eh. Pagkatapos nating kumain, mag-impake ka na rin. Opo, inay. Hintayin ko lang po kayo para sabay na tayong kumain. Kunin ko lang po saglit ang cellphone ko. Pagkasabi nun ay bumalik ako sa kwarto at dinampot ang cellphone ko na nasa ibabaw ng kama. Ilang beses kong tinawagan si Ralph pero dahil hindi sumasagot kaya nagpadala na lang ako ng mensahe. Ipinaalala ko sa kanya ang pag-alis namin bukas. Tara na anak, kain na tayo! Kaagad akong tumayo at lumabas nang marinig ko ang pagtawag na yun ni nanay. Bakit parang Biyernes Santo yung pagmumukha mo? Tinatawagan ko po si Ralph hindi siya sumasagot. Akala ko naman kung ano na, baka busy lang yung tao. Para namang hindi mo kilala si Ralph. Gusto no na magkausap o magka-text kayo palagi. Yun nga po ang pinagtataka ko Wala po siyang text o chat simula pa kanina. Parang kinakabahan po ako Baka may ginagawa lang siya anak. Tatawag din yun kapag bakante na. Magsasalita pa sana akong muli, subalit naudlot yon dahil biglang nag-vibrate ang hawak kong cellphone. Kaagad ko yung binuksan at bigla akong nakahinga ng maluwag matapos kong makita na galing kay Ralph ang dumating na mensahe. Siya na ba yan? O anong sabi? Nagtipa muna ako ng panibagong mensahe bago ko sinagot ang tanong na yon ni nanay. Nag-reply lang po siya sa chat ko, Nay. Tama nga po kayo. Marami raw po siyang ginawa buong maghapon kaya hindi nakapagparamdam. Sabi ko naman sa'yo Masyado ka kasing over. Teka, nakalimutan ko na. Ano nga ba yun? Nabasa ko yun sa binabasa ko kanina Nakalimutan ko lang yung tawag. Overthinker po. Yan nga. Masyado ka kasing overthinker, anak. Hindi naman po sa ganon, inay. Nag-aalala lang po ako. Hindi kasi ako sanay na hindi siya nagpaparamdam Kung ako sa'yo anak, wag mong sanayin ang sarili mo sa ganyan. Kapag naging mag-asawa na kayo, malaking responsibilidad na ang hahawakan yung dalawa. Lalong-lalo na si Ralph dahil siya ang maghahanap buhay. Kaya malaki ang posibilidad na mas magiging busy siya at makakaligtaan ng oras. Kung sasanayin mo ang sarili mo sa presensya niya, baka pagsimulan niyo pa ng away kapag ganitong busy siya at hindi nagpaparamdam sa'yo. Hindi naman po siguro, inay. Alam ko naman yung mga ganyang bagay. Nag-alala lang talaga ako ngayon, pero may tiwala naman po ako kay Ralph. Sige, sabi mo Kumain na nga tayo, baka kung saan pa mapadpad ang usapan natin. Mabuti pa nga po. Nang maupo si nanay sa harap ng hapagkainan, ay naupo na rin ako sa tabi niya. Nagdasal muna ako bago kami nagsimulang kumain. Ako na ang maghuhugas nitong mga pinagkainan natin, anak. Mag-impake ka na. Ikaw na rin ang nagsabi na maaga tayong susunduin ni Ralph bukas. Mas mabuti na rin yun para hindi tayo gabihin sa daan. Ay opo, inay. Maliligo lang po muna ako. Hindi pa pala ako naliligo ngayong araw. Kaya pala pakiramdam ko para akong pinipritong lumpia. Ang init. Lumpia ka naman talaga, anak. Lalo na kapag nakatapis ka lang ng tuwalya. Lumpia pala Sayang, bala ko pa naman sana kayong bilhan ng bagong pocketbooks pagbalik natin galing sa probinsya.
Dahil sa sinabi kong yun, bigla akong nilapitan ni nanay at niyakap. Ikaw naman anak, hindi ka mabiro. Hindi, wala. Lumpia pala ha. Grabe kayong magsalita sa akin ha. Parang hindi niyo ako anak ha. Nagbibiro lang naman ako anak. Sorry na. Bilhan mo ulit ako ng pocketbooks ha. Pag-iisipan ko po muna. Pagkasabi ko ng mga katagang yon ay tumalikod na ako. Habang naglalakad ay natatawa na lang ako. Normal na ang ganong tagpo sa aming mag-ina. Isa yon sa maituturing naming banding, ang mag-asaran. Pumasok ako sa kwarto para kumuha ng tuwalya at pagkatapos ay kaagad din akong lumabas para magtungo naman sa banyo para maligo. Dahil sa sobrang init ng panahon, nagtagal ako ng mahigit kalahating oras sa loob bago ko natapos. Nagulat pa ako dahil pagbukas ko ng pintuan ay bumungad na sa akin si nanay. Ano ka ba naman anak? Kanina pa ako naghihintay na lumabas ka eh. Sobrang sakit na ng tiyan ko. Ang init po kasi kaya ang sarap magbabad sa tubig. Sana po kumatok kayo para alam ko nagagamit kayo ng banyo. Para namang lalabas ka kagad kapag kumatok ako. Ayaw na ayaw mo kayang minamadali ka kapag naliligo. Dyan ka na nga, ang sakit na talaga ng tiyan ko. Pagkasabi noon ay pumasok na si nanay sa banyo. Sa kamamadali niya ay muntik pa siyang madulas at mabuti na lang mabilis siyang nakahawak sa akin. Napahawak naman kagad ako sa magkabilang gilid ng pinto para hindi kami matumba. Ano ba yan inay? Hindi kayo nag-iingat eh. Pasensya ka na anak. Lalabas na kasi kaya nagmamadali ako. Ngumiti siya sa akin at isinara ang pinto. Napapailing lang ako habang inaayos ang pagkakabuhol ng tuwalyang nakabalot sa katawan ko. Muntik na yun malaglag kanina dahil sa biglaang paghawak sa akin ni nanay. Nang matiyak kong mahigpit na ang pagkakapit nun sa akin ay tsaka lang ako naglakad papuntang kwarto. Nang makapagbihis ay itinuon ko naman ang atensyon ko sa pag-iimpake ng mga dadalihin kong damit. Habang nag-aayos ay pasulyap-sulyap ako sa cellphone kong nasa ibabaw ng higaan. Hindi na muling nag-reply si Ralph matapos ko siyang replyan sa chat niya kanina. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Dala ng kuryosidad, dinampot ko ang aking cellphone at tinawagan siya. Nakailang missed calls ako bago niya sinagot ang tawag ko. Busy ka pa rin ba? Teka, bakit ang ingay? Bakit may tugtog? Nasa bar ka ba? Sunod-sunod kong tanong matapos kong marinig ang ingay sa kabilang linya. Wala akong natanggap na sagot mula rito. Sa halip, bigla na lang nitong pinutol ang linya. Sinubukan ko ulit na tumawag subalit hindi na niya sinagot. Nang gabing yun, hindi ako nakatulog dahil sa kaiisip. Yun ang unang beses na nagawa niya akong babaan ng cellphone. Kinabukasan, maaga akong naligo para mahimasmasan. Sa kaiisip ko kasi sa mga posibleng dahilan kung bakit niya ako pinatayan kagabi at kung bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag ko ay maraming nabuong senaryo sa isip ko. Kailangan kong alisin ang mga yun sa sistema ko kaya nagdesisyon akong maligo ng maaga. Paglabas ko ng banyo ay tumuon kaagad sa akin ang atensyon ni nanay. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pangingitim ng ilalim ng mga mata ko. Bakit ganyan ang itsura mo anak? Para kang zombie. Wala po inay. Napuyat lang po ako sa pinanonood ko. Alam kong masama ang magsinungaling, subalit wala akong mapagpilian ng mga sandaling yun. Kapag sinabi ko kasi sa kanya ang totoong dahilan, tiyak na haba lang ang usapan namin. Ayoko munang may makaalam sa nangyari dahil hindi naman ako sigurado kung ano talaga ang dahilan. Kakausapin ko muna si Ralph tungkol doon. Ganun ba? Akala ko naman kung ano na. Sige, maliligo na rin ako baka biglang dumating si Ralph. Sige po, inay. Nang tumalikod si nanay para magtungo sa banyo, ay tumuloy na rin ako sa kwarto ko para magbihis. Makalipas ang kalahating oras, ay nakita ko mula sa bintana na dumating na si Ralph. Kasunod nun, nakarinig ako ng sunod-sunod na katok mula sa labas. Anak, nandito na si Ralph. Tapos ka na ba mag-ayos? Opo, inay. Sandali lang po. Ilang beses ko pang sinipat ang sarili sa harapan ng salamin bago ako naglakad palapit sa pinto at binuksan yun. Ikaw na nga ang humarap sa nobyo mo. Biglang nasira ang araw ko. Nagtaka ako sa sinabing yun ni nanay. Dati naman ay gustong-gusto nitong kausap ang nobyo ko. Magkasundo nga ang dalawa eh.
Bakit po, inay? Ano po ang nangyari? Abay, sa halip na magmano sa akin, inuna pang sipulan yung anak ng kapitbahay natin. Lumalabas na yata ang totoong ugali porket ikakasal na kayo. Mas lalo akong nagtaka sa narinig kong yon sa sinabi ni nanay. Hindi naman ugali ni Ralph ang ganun. Napakabait, magalang at maginoon nito. Kaya niya nga ito nagustuhan. Ginawa niya yun, inay? Sigurado ba kayo? Baka nagkamali lang po kayo. Ano ka ba, anak? Hindi ako bulag at mas lalong hindi ako bingi. Rinig na rinig ko ang sipol niya. Kitang-kita ko rin kung paano niya sinundan ng tingin. Magsasalita na sana ako, subalit naudlot yon dahil nakita kong pumasok na si Ralph at ngayon ay naglalakad na papalapit sa amin. Hey, baby! Napapitlag ako dahil bigla siyang lumapit sa akin at hinapit ako sa bewang, sabay halik sa kanan kong pisngi. Yun ang unang beses na ginawa niya ang ganun sa loob ng mahigit 1 taon naming relasyon. Yun din ang unang beses na tinawag niya akong baby. Nasanay ako na kung hindi Jess ay Ika ang tawag niya sa akin. Kung tutuusin wala namang masama sa naging asta nito. Hindi ko lang maiwasang magtaka. Bakit parang gulat na gulat ka? Wala. Nagulat lang ako. Saan? Sa ginawa kong paghalik sa'yo? Bakit, ayaw mo ba? Nagbago na ba bigla ang isip mo at ayaw mo na magpakasal sa akin? Saglit akong natigilan dahil sa mga sinabi niya. Hindi ko inaasahan na yun kagad ang iisipin nito. Ha? Hindi. Ano bang pinagsasasabi mo riyan? Lasing ka ba? Hindi ako lasing. Hindi naman ako uminom. Kung hindi ka lasing, bakit ganyan ang asta mo ngayon? Asta ko? Bakit? Ano bang asta ko ngayon? Ang dami niyo namang arte. Ano, aalis ba tayo o hindi? Kung hindi, aalis na lang ako. Ayaw niyo yata akong kasama eh. Mabilis kong pinigilan sa braso si Ralph nang akma siyang tatalikod. Hindi naman sa ganon, Ralph. Nagtataka lang kami. Para kasing ibang kilos mo ngayon. Hinawakan niya muna ang kamay kong nasa braso niya bago siya nagsalita. Pasensya na. Pagod lang siguro ako. Halos wala akong tulog buong magdamag eh. May kailangan kasi kong tapusin dahil ilang araw akong mawawala. Kaya mo bang magmaneho? Kung kailangan mo ng pahinga, pwede naman sa ibang araw na lang tayo lumakad. Kaya ko, Jess. I'm sorry. Pasensya na kung may hindi kayo nagustuhan sa inasal ko. Ngumiti lang ako at pagkatapos ay binalingan ko si nanay. Kunin niyo na po ang mga dadalhin yung gamit, inay. Nang tumalikod si nanay ay kumilos na rin ako para ilabas ang mga inihanda kong gamit. Hindi na ako tumutol nang lumapit siya sa akin at kunin ang bitbit kong maleta. Sumunod na lang ako sa kanya hanggang makalabas kami ng gate. Matapos niyang ilagay sa sasakyan ang gamit ko ay si nanay naman ang sumunod na tinulungan niya. Ayos na ba ang lahat? Tanong niya sa amin nang maikarga niya ang lahat ng gamit namin sa sasakyan. Oo, ikakandado na lang ni nanay itong bahay. Sa loob na lang natin siya hintayin. Pagkasabi nun ay pinagbuksan niya na ako ng pinto. Kaagad naman akong sumakay. Makalipas ang ilang minuto ay sumakay na rin si nanay. Alis na ba tayo? Wala na kayo nakalimutan? Ikaw, Jess, wala ka na bang nakalimutan? Wala na, okay na lahat. Sagot ko habang ang atensyon ay nasa pagkakabit ko ng seatbelt. Okay, sige tara na. Nang magsimulang umusad ang sasakyan namin ay nakatuon lang ang atensyon ko sa daan. Kung minsan ay sinusulyapan ko si inay sa rearview mirror. Nagutom ako bigla. Kain na muna tayo. Saad ni Ralph makalipas ang ilang oras ng pagmamaneho. Dahil ramdam ko na rin ang gutom kaya hindi na ako tumutol pa sa sinabi niyang yun. Drive-thru na lang tayo. Mahaba pa kasi ang biyahe natin eh. Sure, baby. Pagkasabi noon ay minaniobra na nito ang sasakyan palapit sa isang drive-thru counter. Anong gusto niyo, tita? Cheeseburger na lang tsaka drinks ang sakin. Kahit anong drinks. Ikaw, Jess, anong gusto mo? Lihim ako nagtaka sa tanong niya. Nasanay na kasi ako na hindi na niya tinatanong kung anong gusto ko dahil alam naman niya ang paborito ko. Burger na lang din at kahit anong drinks ang sakin. Nang marinig ang sinabi ko ay humarap na siya sa naroong staff para umorder.
Habang abala siyang nakikipag-usap ay natamaan lang akong nakatingin. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang simpleng paghawak ni Ralph sa kamay ng babae nang tanggapin na nito ang pagkain namin. Magkahalong selos at pagtataka ang naramdaman ko ng mga sandaling yun. Dahil pakiramdam ko ay harap-harapan niya akong niloloko. At pagtataka dahil hindi naman niya gawain ng ganun. Gusto ko siyang kumprontahin ng mga oras na yon. Subalit naisip ko na rin na baka masyado lang akong OA kaya mas pinili ko na lang manahimik. Isinaksak ko na lang sa isip ko na baka mali lang ang interpretasyon ko sa ginawa nito at baka aksidente lang na nahawakan nito ang kamay ng staff, lalo na't bakas din naman sa mukha ng babae na tila hindi nito nagustuhan ang ginawa ng aking nobyo. Nang iabot sa akin ni Ralph ang pagkain ay tahimik ko lang yon na tinanggap. Pagkaharap ko kay nanay para sana ibigay ang pagkain niya ay nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Hindi ko na kailangan pang magtanong kung bakit. Sa tingin ko ay nakita niya rin ang nakita ko. Pag-andar ng kotse, nagulat ako dahil biglang nagsalita si nanay. Magkakilala ba kayo ng cashier na yon, ha Ralph? Po? Hindi po. Bakit niya po naitanong? Nakita ko kasi napasimple mong hinawakan ng kamay niya eh. Mahiya ka naman, kasama natin ang anak ko. Ano po ang ibig niyong sabihin? Inabot ko po ang pagkain na in-order natin kaya normal lang naman po siguro kung mahawakan ko man ang kamay niya. Alam ko kung ano ang nakita ko at alam ko rin na sinadya mo yung gawin. Grabe naman kayo sa akin, tita. Hindi ko po talaga kilala yun kahit tanungin pa natin. Mukha ngang hindi kayo magkakilala. Kita ko rin naman sa reaksyon ng babae na hindi niya nagustuhan yung ginawa mong yun. Kung hindi ka lang siguro customer, baka sinampal ka na niya. Ano po bang gusto niyong palabasin? Na sinadya kong hawakan ng kamay ng babaeng yun para machansingan siya? Ikaw na mismo ang nagsabi niyan, hindi ako. Sa tono po kasi ng pagsasalita ninyo, parang gusto ninyong palabasin na… Tumigil na nga kayo, pwede? Hindi ko na nakayanan na makinig sa pagpapalitan nila ng salita kaya sumabat na lang ako. Pareho silang natigilan dahil sa biglaan kong pagsigaw. Unang dumako ang tingin ko kay nanay. Tama na, inay. Nagmamaneho si Ralph kung ano-anong sinasabi niyo. At isa pa, baka nga aksidente niya lang talagang nahawakan ng kamay ng cashier kanina. Si Ralph ang sunod kong tinignan. Ganyan mo ba kausapin ngayon ng nanay ko, ha? Pwede ka namang magsalita ng mahinahon eh. Nagpapaliwanag lang naman ako. Alam ko pero hindi mo naman kailangan mawala ng galang habang ginagawa yon. Nanay ko ang kausap mo eh. Di sorry. Okay na ba? Kung idadaan mo lang sa pagiging sarkastiko ang paghingi mo ng sorry, wag na lang. Nagsusorry na nga yung tao, ayaw nyo pa rin? Ano bang gusto mong gawin ko? Lumuhod? Ang mabuti pa siguro ibaba mo na lang kami sa gilid. Sasakay na lang kami ng bus. Bumalik ka na lang sa bahay mo. Mukhang kailangan mong magpahinga. Biglang lumambot ang itsura nito matapos marinig ang sinabi ko. Nang muli itong magsalita ay mahinahon ang boses nito. I'm sorry. I'm really sorry. Hindi na mauulit. Pasensya na. Naramdaman ko na seryoso siya sa paghingi ng tawad kaya hindi na ako nagmatigas pa. Wala ka naman dapat na ihingi sa akin ng sorry eh. Kay nanay mo sabihin yan, wag sa akin. Tita, pasensya na po. Hindi ko naman po sinasadya na bastusin kayo. Nadala lang po ako ng emosyon ko. Ayos lang. Kalimutan mo na ang nangyari. Pasensya na rin sa mga nasabi ko. Sige na, ituon mo na ang atensyon mo sa daan. Baka mamaya maaksidente pa tayo. Salamat po, tita. Pasensya na po ulit. Matapos nilang maghingian ng pasensya ay nakabibinging katahimikan ng sumunod na namayani sa loob ng sasakyan hanggang sa makaidlip si nanay. Bagaman nakaramdam ako ng antok, sinikap kong wag makatulog dahil nakakahiya naman kay Ralph kung tutulugan namin siya. Makalipas ang ilang minuto, tila napansin niya na nagpipigil ako ng antok kaya bigla siyang nagsalita. Inaantok ka? Go ahead. Ayos lang sa akin. Naka-GPS naman ako eh. Kaya hindi ko na kailangan ng guide. Sigurado ka? Oo naman. Don't worry. Hindi ko kayo ililigaw. Hindi ko maintindihan pero hindi biro ang naging dating sa akin ng mga katagang binitiwan niya. Sige, gisingin mo na lang ako kapag may itatanong ka ha. Pagkasabi noon ay umayos ako ng upo at pumikit.
Hindi ko alam kung ilang minuto o oras akong tulog, nagising na lang ako dahil sa sunod-sunod na pagkulog. Malakas ang ulan nang tumingin ako sa labas. Matapos kong sulyapan ang oras sa suot kong relong pambisig, ay dumako ang tingin ko kay Ralph na abala pa rin sa pagmamaneho. Alas 6 na pala, napasarap ang tulog ko. Nasaan na ba tayo? San Fernando pa lang. Medyo malayo pa. Sabi rito sa GPS, mga 4 hanggang 5 oras pa bago tayo makarating sa San Simon. Malayo pa pala. Ang lakas ng ulan. Gusto mo bang patilain muna natin bago tayo magpatuloy? Nasabi ko yon dahil bukod sa nag-aalala ko dahil madulas ang kalsada, nag-aalala rin ako sa kanya dahil buong araw na siyang nagmamaneho. Tamang-tama, hindi pa tayo naghahapunan. Kain muna tayo at hintay na rin natin na tumigil ang ulan. Sige, para makapagpahinga ka rin kahit saglit. Ganun nga ang ginawa namin. Nang may makita siyang isang fast food chain ay huminto kami ron para kumain at magpalipas ng ulan. Tulog pa rin si nanay hanggang sa tuluyan kaming makapag-park kaya pagkatapos kong mag-alis ng seatbelt ay ginising ko na siya at sabay kaming bumaba. Nang makapasok kami sa loob, sinamantala na rin namin ni nanay ang pagkakataon para magbanyo. Naninibago talaga ako kay Ralph, anak. Ikaw ba, wala ka bang napapansin na kakaiba sa kanya simula kanina? Bulong sa akin ni nanay habang naglalakad kami papuntang banyo. Napansin ko nga po na kakaibang kilos at pananalita niya. Hindi ko alam kung bakit. Susubukan ko po siyang kausapin ng sarilinan. Baka meron siyang problema na hindi niya sinasabi sa akin. Mag-iingat ka, anak. Hindi ko alam kung bakit ko sinasabi ito. Pero iba kasi talaga ang pakiramdam ko eh. Parang bigla siyang nag-iba. Si Ralph pa rin naman yun, inay. Baka may problema lang yung tao. Huwag po kayong mag-alala. Alam kong hindi niya ako sasaktan. Sana nga tama ka riyan sa sinabi mo, anak. Initian ko na lang si nanay at hindi na ako muling nagsalita pa hanggang sa makabalik kami sa mesa kung nasaan si Ralph at naghihintay sa amin. Kain na tayo. Humina na ang ulan. Sakto pagtapos natin kumain, wala na yan. Pagkasabi nun ay pinaghila niya kami ng upuan. May gusto ko pa bang idagdag dito sa mga in-order ko, Jess? Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni nanay habang nagsasalita. Pinasadahan ko muna ng tingin ang mga pagkaing nasa mesa bago ako sumagot. Okay na sa akin to. Wala rin naman akong ganang kumain dahil medyo nahihilo ko sa haba ng biyahe. Ikaw, tita, baka may iba ka pang gusto. Wala na. Ayos na rin sa akin ito. Salamat. No worries, tita. Sige, kain na tayo. Nang magsimula kaming kumain ay may napansin na naman akong kakaiba kay Ralph na lihim kong ipinagtaka. Sa pagkakaalam ko kasi ay kaliwete siyang tao, subalit ang ginagamit nito ngayon sa paghawak ng kutsara ay ang kanan nitong kamay. Oh, bakit huminto ka na? Ayaw mo na ba? Hindi mo nagustuhan? Sunod-sunod niyang tanong sa akin nang mapansin niya na tumigil ako sa pagsubo ng pagkain. Hindi sa ganon. Nahihilo kasi ko. Baka isuka ko lang kapag naparami ako ng kain. Gusto mo bang ipa-take out na lang natin yan? Para may kakainin ka sa loob ng sasakyan? Malayo-layo pa biyahe natin. Puro kakahuyan at kabukiran na ang madadaanan natin paglabas natin sa bayan na to. Hindi na. Ayos lang ako. Hindi rin naman ako makakain sa loob ng sasakyan dahil baka ilabas ko lang din. Sige, ikaw ang bahala. Gusto mo bang sa sasakyan na lang maghintay? Dito na para makalanghap din ako ng hangin. Pagkasabi noon ay naglabas ako ng cellphone at nanood muna ng mga video sa Reels habang hinihintay silang matapos. Saktong pagkatapos nilang kumain ay tumila na ang ulan kung kaya't hindi na kami nagtagal pa sa lugar na yon. Tinawag kaagad ni Ralph ang waiter para kunin ang bill namin. Heto na, keep the change. Saad nito sa kausap na waiter bago tumayo. Nang tumayo si nanay ay tumayo na rin ako at sabay kaming naglakad palabas hanggang sa makabalik sa loob ng sasakyan. Ang akala ko ay sasakay na rin kagad si Ralph, subalit na natili pa siya sa labas ng sasakyan at naglabas ng sigarilyo na siyang ikinakunot ng noo ko. Dali-dali akong lumabas at inagawang yosi sa bibig niya bago pa nito yun masindihan. Kailan ka pa natutong manigarilyo?
Tanong ko matapos kong ihulog sa lupa ang bagay na yon at inapakan. Ano kasi, katatapos lang ng ulan, di ba? Pangontra lang sa lamig. Ang layo ng sagot mo eh. Ang sabi ko, kailan ka pa natutong manigarilyo? Hindi ba't yan ang pinakaayaw mong bisyo? Kahapon lang ako nagsimulang sumubok. Sige, kung ayaw mo, hindi na. Hindi naman sa ayaw ko, Ralph. Hindi mo naman siguro may aalis sa akin ang magtanong dahil sa pagkakaalam ko ay ayaw mo sa bisyo na yan. Pasensya na, huwag ka nang magalit. Hindi naman ako galit eh. Kilala mo ako kapag galit. Hindi ako umiimik. At ayaw kong mangyari yon kaya sorry na, hindi na mauulit. Pagkasabi nun ay lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa mga kamay. Alis na tayo bago pa umulan ulit. Hinila ko ang mga kamay ko at muling pumasok sa loob ng sasakyan. Sige lang, mamaya ka sa akin. Tignan ko lang kung makapalag ka pa. Bigla akong napalingon matapos kong marinig na tila may binubulong siya sa hangin. May sinasabi ka ba? Humarap siya sa akin at ngumiti. Ha? Wala. Ang sabi ko, excited na ako makilala ang lolo't lola mo. Pagkasabi nun ay binuksan na nito ang pintuan ng kotse at pumasok. Ilang sandali pa ay binaybay na namin ulit ang kahabaan ng kalsada. Isang oras ang lumipas ay muli na namang pumatak ang ulan kaya sinabihan ko si Ralph na bagalan lang ang pagpapatakbo. Hindi bali nang matagalan kami bago makarating basta ang mahalaga ay makaiwas sa disgrasya. Anong nangyari? Nagtataka kong tanong nang bigla na lang kaming huminto. Naubusan yata tayo ng gasolina. Natataranta ako sa sinabi niyang yun. Seryoso ka ba? Hindi ka ba nagpagas bago mo kami sinundo kanina? Check mo nga ulit. Ilang beses nitong in-start ang makina subalit namamatay lang yun. Wala na talaga. Hindi ako nakapagpagas. Akala ko kasi aabot pa tayo. Ang malas naman ngayon pa talaga. Sana nagpagas ka na kanina para sigurado. Alam mo naman na malayo ang pupuntahan natin eh. Pagkasabi ko noon ay tumingin ako sa labas. Nasa isang lugar kami kung saan walang makikitang bahay sa magkabilang gilid ng kalsada, pawang kakahuyan at matataas na damo. Anong gagawin natin ngayon? Mukhang walang gasolinahan dito. Maghintay na lang tayo na may dumaan. At saka natin pakiusapan kung pwede tayong hilahin hanggang sa makarating sa pinakamalapit na gasolinahan. Paano kung walang dumaan? Dito na lang tayo hanggang umaga. Ang dilim pa naman dito. Huwag kang matakot. Kasama mo naman ako eh. Pagkasabi noon ay hinawakan niya ako sa hita. Nanigas ang katawan ko dahil sa magkahalong gulat at kaba dahil sa ginawa niyang yun. Hindi naman ako natatakot eh. Alam ko naman na hindi mo kami pababayaan ni nanay. Habang nagsasalita ay pasimple kong inilayo ang hita ko ngunit sa halip na bumitaw, hinigpitan pa niya lalo ang pagkakahawak. Bakit parang takot na takot ka sa akin? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Ano bang pinagsasabi mo, Ralph? Hindi ako natatakot sa'yo. Pero kung hindi ka titigil sa ginagawa mo ngayon, baka nga hindi na matuloy ang kasal natin. Biglang nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya dahil sa sinabi ko. Pinitiwan niya ang hita ko at sa leeg ko naman dumapo ang kamay niya. Ralph, pitiwan mo ako. Hindi ako makahinga. Akin ka lang, naintindihan mo? Akin ka lang. Pagkasabi noon ay sapilitan niya akong hinalikan. Nagpumiglas at nanlaban ako sa abot ng aking makakaya. Ramdam ko ang sakit ng pagkakasakal niya sa akin, subalit mas nangibabaw ang sakit na nararamdaman ng dibdib ko ng mga sandaling yun. Hindi ako makapaniwala na magagawa akong saktan at bastusin ng lalaking pinagkakatiwalaan ko at minahal. Mula sa salamin ay nakita kong nagising si nanay at nang makita ang kasalukuyang nangyayari ay kaagad niya akong sinaklolohan. Nilapitan ito si Ralph at sinabunutan. Bitiwan mo ang anak ko, hayop ka! Dahil nanatili ang atensyon ni Ralph sa aming dalawa ni nanay, humanap ako ng tiyempo para makawala sa mga kamay niya. Nang makahanap ng tamang pagkakataon, ay malakas kong tinuhod ang pagitan ng kanyang mga hita. Umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan ang sigaw niya habang hawak ang nasaktan na parte ng katawan.
Sinamantala naman namin ni nanay ang pagkakataon, mabilis kaming lumabas ng sasakyan at sabay na tumakbo. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa namin ay nakarinig kami ng putok dahilan para mapahinto kami sa pagtakbo. Subukan ninyong gumalaw. Isa sa inyo ang sasabog ang baon ng ulo. Nanigas ang katawan ko dahil sa takot sa sinabi niyang yun. Bagaman nanginginig ang katawan ko, dahan-dahan akong humarap. Bakit mo to ginagawa, Ralph? Ano bang nangyayari? Bakit bigla kang nagkaganyan? Bakit? Dahil ayaw ko mapunta ka sa iba. Sa ayaw at sa gusto mo, magpapakasal ka sa akin. May pumasok na ideya sa isip ko dahil sa sinabi niyang yun. Yun lang ba? Sige, hindi ako aatras sa kasal, pero sa isang kondisyon. Gusto kong patakasin mo si nanay. Ako lang naman ang kailangan mo, hindi ba? Naisip ko ng mga sandaling yon na kung sakaling makatakas si nanay ay malaki ang tsansa na makahingi ito ng tulong. Anong akala mo sa akin? Tanga? Kapag pinatakas ko yan, baka magsumbong pa yan sa mga pulis. Kaya ang mabuting gawin sa nanay mo ay patahimikin. Pagkasabi nun ay itinutok nito sa direksyon ni nanay ang hawak na baril. Paalam, Tita Lorna. Magsasalita sana ako para pigilan siya sa nakatakda niyang gawin, subalit naudlot yon matapos kong mapansin ang isang nakakatakot na nilalang na bigla na lang lumabas mula sa kakahuyan. Naging mapilis ang sumunod na mga nangyari. Namalayan ko na lang na inaatake na ng nilalang na yon si Ralph. Nang matauhan sa pagkakabigla ay nilapitan ko si nanay at hinawakan sa kamay. Habang nagpapambuno ang dalawa ay sinamantala naman namin ang pagkakataon para tumakas. Tumakbo kami pabalik sa sasakyan at nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha ang cellphone ko sa loob ng bag. Balak ko sanang tumawag sa kahit sinong kakilala ko para humingi ng tulong, subalit ganun na lang ang panlulumo ko nang makita kong walang kasignal-signal ang cellphone ko. Ah! Gulat kong sigaw nang biglang may kumatok mula sa bintana. Pagtingin ko, nakita ko si Ralph. Nakaramdam ako ng pag-aalala nang makita kong puro sugat na at dugo ang katawan nito. Hindi mo siya pwedeng papasukin, Jessica! Tara na! Paandarin mo na! Nagmamadaling utos sa akin ni nanay matapos niyang mapansin na hindi ko maialis ang tingin ko kay Ralph. Opo! Binitiwan ko ang hawak na cellphone at itinuon ang atensyon ko sa pag-start ng makina at nagkunwaring hindi ko narinig ang sunod-sunod na pagkatok mula sa labas. Sa kabila ng tensyon sa paligid, hindi ko napigilang mapangiti nang matagumpay kong mapagana ang makina ng sasakyan. May tuturing yun isang himala dahil kanina lang ay naubusan na ito ng gasolina. Makakaalis na po tayo rito, Inay! Bagaman nagdadalawang isip, sinikap kong wag nang lumingon pa sa bintana at pinaandar na lang ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Ilang metro pa lang ang layo namin nang masaksihan ko mula sa side mirror kung paano sinunggaban sa leeg si Ralph ng nilalang na yon. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko dahil sa realisasyong wala na ang taong inakala kong makakasama ko habang buhay. Wala nang kasal na magaganap dahil sa isang iglap, nagbago ang lahat. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Pero pwede bang tsaka na lang muna yan? Mag-focus ka muna sa pagmamaneho. Hindi pa tayo tuluyang nakakalayo. Posible pa tayong mahabol ng aswang na yun. Dahil sa sinabing yun ni nanay, ay dinagdagan ko ang bilis ng takbo namin. Subalit makalipas lamang ng ilang segundo, ay bigla na lang bumagal ang takbo namin hanggang sa tuluyan ng tumirik ito sa daan. Ilang beses kong sinubukan na i-start ang makina, subalit namamatay din kaagad. Anong problema, anak? Tuluyan na po yata tayong naubusan ng gas, Nay. Naku naman, paano na ang gagawin natin ngayon? Wala po tayong mapagpipilian, Inay. Kailangan nating lumabas dito at maghanap ng tulong. Kayo rin po ang nagsabi na baka masundan tayo ng aswang na yun eh. Delikado kung nandito lang po tayo sa loob. Natatakot ako, anak. Nakita mo naman ang ginawa ng aswang na yun kay Ralph. Mas lalo pa tayo. Wala tayong kalaban-laban kapag nagkataon. Natatakot din po ako. Pero Inay, kailangan nating lakasan ng loob natin. Mas gusto niyo po bang mamatay na hindi man lang gumagawa ng paraan para mabuhay? Tara na po, baka maabutan pa tayo. Ito na. Teka lang, may kukunin lang ako. Pagkasabi noon ay dinampot nito ang isang paper bag.
Huwag ka nang magdala ng kahit ano, inay. Nagmamadali tayo. Hindi ko pa nababasa ang mga pocketbook na ito, anak. Ito yung huli mong binili sa akin. Hindi ko pwedeng iwan. Inay naman eh. Huwag ka nang umangal, anak. Ako naman ang magdadala. Hindi naman ikaw. Tara na! Nang bumaba si nanay sa kotse, ay lumabas na rin ako at walang lingon-likod kaming tumakbo palayo. Nanatili kami sa kalsada nang sa ganon ay makita kagad namin kapag may dadaang sasakyan. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, pareho kaming hinihingal na sa pagod. Dahil nagkanda ubo-ubo na si nanay, kaya napilitan kaming huminto para magpahinga. Iwan mo na lang ako, anak. Tumakbo ka na. Maghanap ka ng tulong. Sunod-sunod akong umiling. Inay, hindi kita iiwan. Mas gusto ko na lang na mabiktima ng aswang na yun kasama ka kaysa umalis mag-isa. Kasalanan ko kung bakit nangyari ang lahat ng ito eh. Kung hindi sana kita niyaya na umalis, wala sana tayo sa ganitong sitwasyon at… Teka lang, inay, huwag ka munang maingay. Utol ko sa iba niyang sasabihin dahil may narinig akong ingay mula sa kung saan. Bakit, anak? Ano yun? Wala ba kayong naririnig, inay? Parang may naririnig akong tumatahol. Saglit na nanahimik si nanay at tila pinapakinggan ang paligid. Aso nga, anak. Opo, inay. At isa lang ang ibig sabihin nun. Tara, inay. Hanapin na natin kung saan ang gagaling ang tahol na yun. Pagkasabi nun ay sabay kaming kumilos para hanapin kung saan nagmumula ang naririnig naming tahol ng aso. Makalipas ang ilang minutong paghahanap, natuntun din namin sa wakas ang kinaroroonan ng aso. At hindi nga kami nagkamali sa aming hinala dahil isang bahay ang nakita naming nakatayo sa gitna ng palayan. Isa yung lumang bungalow na napapalibutan ng mga nagtataasang puno. Wala kaming inaksayang segundo. Dali-dali kaming lumapit at tumawag. Tao po! May tao po ba? Malakas kong sigaw mula sa gate. Nakailang tawag din ako bago bumukas ang pintuan at mula roon ay isang lalaki ang lumabas. Naglakad ito papalapit sa amin at nagpalipat-lipat ng tingin sa amin ni nanay. Sino kayo? Ano ang kailangan ninyo? Ako po si Jessica. Siya naman po si Lorna, ang nanay ko. Nandito po kami dahil gusto po naming humingi ng tulong. May humahabol po kasi sa amin eh. Humahabol? Ano ang ibig ninyong sabihin? Sa loob ko na po sana ikukwento sa inyo. Parang awa nyo na po. Papasukin niyo po kami ng nanay ko. Hindi po kami masasamang tao. Natigilan ng lalaki at tila saglit na nag-isip bago kami pinagbuksan ng gate. Maraming salamat po. Inanyayahan nito kami sa loob at pinaupo sa lumang sofa na naroon. Pwede ko na bang malaman kung sino ang humahabol sa inyo? Aswang daw po ang sabi ni nanay. Pinatay niya ang isa naming kasama. Aswang? Kung ganun ay, muntik na rin pala kayong mapabilang sa listahan ng mga nabiktima ng aswang dito. Ibig niyo pong sabihin hindi lang kami ang unang biktima? Hindi. Ilang beses ko nang nabalitaan na may aswang na pagala-gala at nangaharang ng mga sasakyan sa daan. Mabuti at nakatakas kayo. Nagawa po naming makasakay ng sasakyan pero naubusan po kami ng gasolina. Kaya napilitan kaming tumakbo para maghanap ng tulong hanggang sa napadpad po kami rito sa bahay ninyo. Nagsasabi ka ba ng totoo? Gusto ko lang makasigurado. Baka kasi mamaya kayo pala ang aswang na pagala-gala. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ko po kayang gawing biro ang mga ganitong pangyayari, lalo na't muntik na po kaming mapahamak ng nanay ko. Nakaramdam ako ng pagkailang nang titigan ako ng matanda. Tila ba sinusuring mabuti kung nagsasabi ba ako ng totoo. Sa bagay, sa ganda at sexy mong yan, baka sa halip na matakot sila sa'yo, ay ikaw pa ang habulin ng mga bibiktimahin mo kung sakali. Isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa aking labi dahil sa sinabi niyang yon. Ayoko sanang maging judgmental, subalit hindi ko maiwasang isipin na merong ibang kahulugan ang mga binitiwan nitong salita. Siya nga pala. Ako nga pala si Tirso. Dumako ang tingin ko sa kamay nito nang ilahad dito yon sa akin para makipagkamay.
Napansin yata ni nanay na hindi ako komportable sa mga nangyayari kaya sumingit siya sa usapan namin ng lalaki at siyang nakipagkamay rito. Ako si Lorna, siya naman ang anak kong si Jessica. Jessica? Ang gandang pangalan. Bagay na bagay sa kanya. Si nanay ang nasa harapan ng lalaki, subalit nasa akin pa rin ang tingin nito habang nagsasalita. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin, Mang Tirso. Baka kung ano na nangyari sa amin kung nasa labas pa rin kami. Walang anuman. Pagpasensyahan nyo lang dahil wala kaming ilaw. Masyadong malayo itong tinitiran ko kaya malaki ang gagastusin kung magpapakabit pa ako ng kuryente. Ayos lang sa amin, walang problema yun. Ang mahalaga ay nakahanap kami ng matutuluyan pansamantala. Habang nag-uusap si nanay at ang lalaki ay tahimik lang akong nakikinig habang inililibot ko ang tingin sa kabuuan ng bahay. Bagaman medyo madilim ang ibang parte ng bahay dahil tanging kandila lang ang nagsisilbing ilaw, hindi pa rin nakaligtas sa paningin ko ang isang bulto na nakatayo sa isang sulok. May iba po ba kayong kasama rito, Mang Tirso? Tanong ko habang ang tingin ko ay nakatuon pa rin sa bulto na yon. Meron. Si Gemma. Anak kong babae. Matanda siya sa'yo ng ilang taon. Gemma, anak? Lumapit ka nga rito. Tinatakot mo ang mga bisita natin eh. Lagi kang nasa dilim. Naglakad papalapit sa amin ang bultong nakita ko at nang tuluyang makalapit ay tumambad sa paningin ko ang isang babae. Katulad ko, balingkinitan din ang katawan nito at sa hula ko matanda lang siya ng konti sa akin. Agaw pansin ang mahaba at itim na itim nitong buhok na lampas hanggang bewang. May bisita po pala kayo, Itay. Magandang gabi sa inyo. Hindi kayo nagkamali ng bahay na pinuntahan. Ligtas kayo rito. Habang nagsasalita ang babae ay sa akin ito nakatingin. Blanko ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi ko masasabi kung natutuwa ba o hindi. Basa ang suot niya lang damit dahil sa ulan. May maipapahiram ka bang damit, anak? Meron po. Mabuti naman kung ganun. Ibigay mo sa kanila para makapagpalit sila ng damit. Kanina pa sila nababad eh. Sumunod kayo sa akin. Sabi ni Gemma sa amin ni nanay. Dahil unti-unti nang nanginginig ang katawan ko sa lamig, hindi na ako naghintay na magdalawang salita pa ang babae. Kaagad akong sumunod rito. Pumasok kaming tatlo sa isang silid na tanging kandila lang din ang nagsisilbing ilaw. Lumapit ang babae sa isang cabinet at naghanap ng maisusuot namin. Ito lang ang meron ako eh. Iniabot nito sa akin ang 2 bulaklaki na bestida. Walang pag-aalinlangan ko yung tinanggap. Okay na to. Naku, salamat. Lalabas muna ako para makapagbihis kayo. Pagkasabi noon ay naglakad na ito palabas ng silid. Naiwan kaming 2 ni nanay sa loob. Ibinigay ko kay nanay ang isa sa 2 bestida at sabay kaming nagbihis. Mabuti na lang talaga at nakahanap tayo ng matutuluyan, anak. Napakabuti talaga ng Panginoon. Sino mag-aakala na may bahay pala sa ganitong katagong lugar? Oo nga po, inay eh. Kaya lang ano, anak? Tumingin muna ako sa pinto para tiyakin na walang ibang tao bago ako muling nagsalita. Parang nakakapagtaka lang po kasi kung bakit sa ganitong lugar po sila nakatira. Siguro dahil gusto nila ng tahimik. Kahit naman sino gusto ng tahimik na pamumuhay, hindi ba? Sa bagay, tama po kayo ron. Posibleng ang yun ang dahilan. Iba kasi ang pumapasok sa isip ko eh. Bakit? Ano bang iniisip mo? Sasagot sana ako subalit na udlot yun dahil pumasok si Gemma. May dala itong kumot at 2 unan. Isa lang ang bakante naming kwarto eh. Matagal na naming hindi nalilinisan yon, kaya hindi kayo pwedeng matulog doon. Dito na lang kayo sa kwarto ko. Diyan kayo sa katre, dito na lang ako sa sahig. Kami na ni nanay sa sahig, nakakahiya naman kung sa sahig ka matutulog. Ayos lang, dito na ako sa sahig. Hindi naman kayo magtatagal eh. Ha? Anong sinabi mo? Nagtataka kong tanong, hindi ko kasi tiyak kung tama ba ang narinig ko o hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi naman kayo magtatagal dito sa bahay kaya ayos lang sa akin na dyan kayo sa higaan ko matutulog pansamantala.
Tututol pa sana ako pero bago pa man ako makapagsalitang muli ay sumingit na si nanay sa usapan namin. Sige, dito na kami sa Katre. Mas nakakahiya kung tatanggi pa kami gayong ikaw na mismo ang nagsabi. Maraming salamat. Ano nga ulit ang pangalan mo? Pasensya na, medyo makakalimutin na kasi ko Gemma po. Maraming salamat, Gemma. Ang bait mo namang bata. Ilang taon ka na ba? Sa tingin ko ay matanda ka lang ng konti sa anak kong ito. Sa halip na sumagot ay tinitigan lang ni Gemma si nanay. Pasensya na ha, baka isipin mo masyado akong feeling close. Huwag mo na lang sagutin, baka inaantok ka na, sige na matulog ka na. Wala pa ring imik na kinuha ni Gemma ang unan at kumot niya sa katre at nahiga sa sahig. Nagkatinginan kami ni nanay at napakibit-balikat na lang ako sa kanya. Matulog na rin tayo anak. Mauna na ho kayo inay, basa pa ho ang buhok ko Pagkasabi ko noon ay naupo ako sa gilid ng katre at sinimulang suklayin ang sariling buhok gamit ang mga kamay. Habang ginagawa ko yon ay nakatingin ako sa bintana. Nakabukas yun kaya kitang-kita ko ang nagtataas ang mga puno sa labas. Napakatahimik ng gabi at ang tanging ingay lamang na maririnig ay ang langit-ngit ng mga sanga at pagaspas ng mga dahon na isinasayaw ng malamig na hangin. Makalipas ang ilang minuto ay natagpuan ko ang sarili na umiiyak. Matapos bumalik sa isip ko ang mga nakawiwindang na pangyayari. Samot-saring emosyon ang lumulukob sa akin, subalit mas nangingibabaw ang sakit. Tahan na anak. Boses yun ni nanay mula sa aking likuran. Ang akala ko ay tulog na siya, subalit pinapakiramdaman niya lang pala ako. Bumangon siya sa pagkakahiga at naupo sa tabi ko. Ang sakit, inay. Bakit kailangan mangyari ang lahat ng ito? Humihikbi kong tanong habang ang paningin ko ay nakatuon sa singsing na nakasuot sa isa kong daliri. Bago sagutin ang tanong ko ay kinabig ako ni nanay at niyakap ng mahigpit. Dahil doon tuluyan na akong napahagulgol. May mga bagay talaga sa mundo na hindi natin maiiwasan mangyari anak. Kaya nga dapat palagi tayong handa. Tandaan mo, nandito pa ako. Hindi kita iiwan. Hindi na ako muling nagsalita pero nanatili ako sa pagkakayakap kay nanay. Humiwalay lang ako nang maramdaman kong medyo gumaan na ang pakiramdam ko at wala na akong luhang mailuha. Matulog na tayo. Sige po, inay. Nang muling mahiga si nanay ay nahiga na rin ako at dahil ramdam ko ang pagod ng mga mata ko dahil sa nangyaring pag-iyak ay kaagad akong hinila ng antok. 2:00 ng madaling araw na alimpungatan ako dahil sa pakiramdam ko na parang may mga kamay na humahaplos sa mga hita ko. Nang magmulat ako ng mga mata ay kaagad akong tumingin sa paligid, subalit wala naman akong nakitang kahit ano. Mahimbing na natutulog si nanay sa tabi ko at ganun din naman si Gemma na nasa sahig. Naisip kong baka panaginip lang ang lahat kaya muli akong pumikit para matulog. Kinabukasan, mataas na ang sikat ng araw nang magising ako. Napabalikwas ako ng bangon matapos kong mapansin na wala si nanay sa tabi ko. Lumabas ako ng silid para hanapin siya. Gising ka na pala anak, hulaan ko, hinahanap mo ko no? Para ako nabunutan ng tinik sa dibdib matapos kong makita si nanay sa sala. Opo, wala po kasi kayo sa tabi ko Magandang umaga, Jessica. Bagay na bagay sa'yo yung bestida ni Gemma. Singit ni Mang Tirso sa usapan namin ni nanay. Naiilang man, napilitan akong bumati pabalik. Magandang umaga rin po. Nakikita ko mula sa gilid ng aking mata na nakatingin sa akin ng lalaki, kaya hindi ako nag-abalang lumingon. Ayoko man bigyan ng kahulugan subalit hindi ako komportable kapag tinititigan niya ako. Dumako ang tingin ko kay Gemma at lihim akong nagtaka nang salubungin ako nito ng masamang tingin. Parang dumaan lang ang emosyon na yon sa mga mata ng babae dahil makalipas lamang ang ilang segundo ay naging blanko na kaagad ang ekspresyon nito sa muka. Hindi pa po ba tayo aalis, Inay? Baka may mga dumadaan na ngayong sasakyan sa kalsada. Mataas na po ang sikat ng araw Siguro naman walang aswang nalalabas. Hintayin na lang natin na sumapit ang linggo, anak. Biglang napakunot noo ako dahil sa sinabing yun ni nanay. Ano po ang ibig niyong sabihin, Inay? Anong meron sa linggo?
Sa halip na si nanay ay si Mang Tirso ang sumagot sa tanong ko. Ano kasi? May nagpupuntang truck dito tuwing linggo. Yun kasi ang araw ng pagpunta namin sa bayan para mamili ng mga pangangailangan namin dito sa bahay. Kaya sinusundo kami ng pamangking ko na nakatira sa mismong bayan. Delikado kasi kung makikipagsapalaran kayo maghintay ng dadaang sasakyan. Hindi nyo alam kung anong panganib ang naghihintay sa inyo sa labas. Nawalan ako ng imik dahil sa sinabi nito. Hindi ko maintindihan kung bakit pero parang may parte sa akin ang ayaw ng manatili sa bahay na yon. Subalit sa kabilang banda, naisip ko rin naman na tama siya. Delikado nga kung basta na lang kami lalabas ni nanay. Ano sa tingin mo, anak? Sige po, inay. Sa linggo na lang po. Biyernes naman na po ngayon 2 araw na lang. Hindi ko alam kung namalikmata lang ako o ano, pero parang naispatan kong umisi si Mang Tirso. O siya, mag-almusal na muna kayo mag-ina. Gemma, anak, hindi pa ba kumulo yung tubig na isinalang mo? Para makapagkape na mga bisita natin. Tignan mo na rin kung malambot na yung karneng pinapakuluan ko. Nang tumalikod si Gemma ay biglang sumunod ang tingin ko sa kanya hanggang sa makarating siya sa kusina kung saan abot tanaw lang mula sa kinaroroonan namin. Isang malaking kaldero ang nakita kong nakasalang sa naglalagablab na apoy. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit ganun kalaking kaldero ang kailangan gamitin. Sobrang dami siguro ng pinapakuluan nilang karne. Siya nga pala, kumakain ba kayo ng sinigang? Yun ang iluluto ko ngayong tanghalian. Biglang naglaho ang nararamdaman kong pagdududa at napalitan yun ng pagkataka matapos kong marinig ang sinabing yun ni Mang Tirso. Sa lahat ng ulam, sinigang ang pinakapaborito ko at alam ni nanay yun. Sinigang baka mo? Naku, paborito yan ni Jessica. Ganun ba? Saktong-sakto pala kung ganun. Alam ninyo, hindi naman sa pagmamayabang pero isa yan sa specialty ko. Pwede po ba akong tumulong sa paghihiwa ng mga gulay na panahog para naman po may magawa ako? Singit ko sa pag-uusap nila nanay at ni Mang Tirso. Oo naman, pero bago yun, mag-almusal na muna tayo. Gemma, anak, matagal pa ba yan? Abay, mukhang hindi niya ako marinig. Maiwan ko muna kay saglit pupuntahan ko lang siya. Pagpasok ni Mang Tirso sa kusina, makalipas lamang ng ilang segundo ay nakarinig kami ng lagabog mula roon. Nag-aaway tayong magtatay, matingnan nga. Bago pa man makatayo si nanay ay napigilan ko na siya. Wag na inay, hayaan na lang po natin sila. Wag po pumilit pa sana si nanay pero kusa rin siyang napahinto nang makitang pabalik na si Mang Tirso at si Gemma. Ayos lang ba kayo? Parang narinig ko kayong nag-aaway Ayos lang naman. Pinagsabihan ko lang itong si Gemma dahil hindi niya man lang tinignan yung pinapakuluan kong karne. Ayun tuloy, napasobra sa lambot. Ganun ba? Ayos lang yun. Wag mo na siyang pagalitan. Masarap nga yung karne kapag malambot masyado Habang nag-uusap si nanay at si Mang Tirso ay palihim kong sinulyapan si Gemma. Namumula ang isang pisngi nito at halatang sinampal. Gusto ko sanang maawa sa kanya, subalit naudlot yon dahil bigla niya akong tinignan ng masama. Tipong parang gusto niya akong saktan. May problema ka ba sa akin, Gemma? Bakit ang sama mo tumingin? Hindi ko napigilan ang sarili ko na sitahin siya. Hindi naman porke nakikituloy lang kami ay pwede na niya akong tratuhin ng ganon. Umayos ka nga, Gemma! Hindi tama yung inaasta mo sa harap ng mga bisita! Pati ako'y nagulat sa biglaang pagsigaw na yon ni Mang Tirso. Si Gemma naman ay halatang nataranta matapos makita ang galit na mukha ng tatay niya. Tama na yan, mag-almusal na tayo. Ang aga-aga ang init ng mga ulo nyo. Wag mo nang sigawan pa si Gemma, Mang Tirso. Baka naman namamalikmata lang itong si Jessica. Sigurado ka ba talaga sa nakita mo, anak? Para hindi na humaba pa ang tensyon ay ako na lang ang nagpakumbaba. Namamalikmata nga lang po siguro ako, inay. Pasensya na po. Pasensya na, Gemma. Kalimutan niyo na po ang sinabi ko. Mag-almusal na lang po tayo. Pagkasabi noon ay nagpatiuna na akong dumampot ng tasa at uminom ng kape. Nabanggit pala ni Jessica
na gusto niyang tumulong sa paghihiwa ng mga gulay para sa iluluto kong sinigang, anak. Hayaan mo siyang tulungan ka, ha? Hindi nagsalita si Gemma pero nakita ko siyang tumango. May maitutulong din ba ako? Sinigang lang naman ang iluluto ko. Mga anak na lang natin ang maghihiwa sa mga kakailanganing sahog kaya wala ka ng iba pang gagawin. Pero kung gusto mo talagang makatulong, pwede kang maghanda ng mga plato na pagkakainan natin mamaya. Yun lang ba? Sige, ako nang bahala. Magbabasa na lang muna ako ng pocketbook habang nagluluto pa kayo. Hindi ko alam kung maaaliw o maiinis ako sa tinurang yun ni nanay. Nagawa pa talaga nitong isingit sa sitwasyon namin ang pagiging adik nito sa pocketbooks. Matapos naming mag-almusal, nagboluntaryo akong maghugas para mabawasan ang gagawin ni Gemma. Naisip ko kasi na baka masama ang loob niya sa akin dahil nakakadagdag pa kami sa mga gawain niya. Pagpasok ko sa kusina, muntik nang bumaligtad ang sikmura ko dahil sumalubong sa akin ang masangsang na amoy. Napatuon ang atensyon ko sa sangkalan at kutsilyo na naroon sa lababo. May bakas pa yun ng sariwang dugo. Ngayon ka lang ba nakakita at nakaamoy ng dugo? Muntik ko nang mabitiwan ang hawak kong hugasin dahil sa biglaang pagsulpot ni Gemma. Hindi ko namalayan na nasa likuran ko na pala siya. Ibinaba ko muna ang hawak ko bago ko humarap sa kanya. Oo at ngayon ko lang din nalaman na masyado palang malansa at masangsangan dugo ng baboy. Sino bang nagsabi sa'yo na dugo ng baboy yan? Natigilan ako sa sinabi nito. Hindi ba sinigang ang iluluto ni Mang Tirso? Kaya karne ng baboy kagad ang naisip ko. Karne ng baboy lang ba ang ginagawang sinigang? Pwede rin namang karne ng tao Mas masarap nga yun Nanigas ang katawan ko sa narinig at pakiramdam ko ay biglang nanuyo ang aking lalamunan. Anong ibig mong sabihin? Tumawa muna siya bago sagutin ang tanong ko. Nagbibiro lang ako, ano ka ba? Ang seryoso mo naman masyado. Pagkasabi nun ay lumabas na ito ng kusina at iniwan akong walang imik. Hindi nawala ang namumuong kaba sa dibdib ko hanggang sa matapos akong maghugas. Paglabas ko ng kusina, naabutan ko si Gemma na abala na sa paghihiwa ng mga gulay. Lumapit ako sa kanya at tumulong. Wala kaming kibuan hanggang sa matapos ang ginagawa namin. Ayos ka lang ba, anak? Tanong sa akin ni nanay pagkapasok ko sa kwarto. Doon ako dumiretso pagkatapos kong tulungan si Gemma. Opo, inay. May iniisip lang po ako. Si Ralph na naman ba? Anak, alam kong mahirap sa iyo ang nangyari. Pero kailangan mong tanggapin na nagkamali ka ng taong minahal at pinagkatiwalaan. Hindi po si Ralph, inay. Sino? Tsaka ko na lang po sasabihin sa inyo kapag nasagot na ang mga tanong ko. Okay, ikaw ang bahala. Teka, naaamoy mo ba yon? Ang bango! Naaamoy ko na yung sinigang na niluluto ni Mang Tirso. Amoy pa lang mukhang masarap na. Anong masasabi mo, anak? Hindi ko po alam Tipid kong sagot. Kung kanina ay natatakam ako na makatikim ng sinigang, hindi na ngayon dahil sa biro ni Gemma parang ayaw ko nang kumain. Ano bang klaseng sagot yan? Paborito mo ang sinigang, hindi ba? Opo, pero parang wala akong ganang kumain ngayon. Himala, kapag nagluluto ako ng sinigang, kulang na lang hindi mo ko tirhan Hindi na ulit ako nagsalita. Sa halip, nahiga ako sa tabi niya at yumakap sa bewang niya. Makalipas ang ilang minuto, pumasok si Gemma at tinawag kami para kumain. Busog pa po ako, inay. Kayo na lang po munang sumabay sa kanila. Ano ka ba naman, anak? Nakakahiya kung hindi mo man lang titikman ang luto ni Mang Tirso. Nabanggit ko pa man din sa kanya kanina na paborito mo ang sinigang. Wala pa po kasi ako sa mood kumain, inay Kahit konti lang. Halika na, hinihintay na nila tayo. Tutol man, wala akong nagawa ng hilahin ako ni nanay palabas ng kwarto. Pagdating namin sa hapagkainan, naroon na't nakaupo si Mang Tirso at Gemma. Kaagad na tumuon ang atensyon ko sa isang mangkok na puno ng karne at gulay. Bagaman nakakatakam ang itsura, iba pa rin ang tumatakbo sa isip ko.
Naupo ako sa katabing upuan ni nanay at wala akong nagawa nang lagyan niya ng ulam ang plato ko. Bakit ayaw mong tikman ang luto ko, Jessica? Hindi ba't paborito mo yan? Bago pa man ako makasagot ay nauna nang magsalita si Gemma. Baka nandidiri siya, Itay. Naniwala yata sa sinabi ko kanina eh. Ano na naman bang ginawa mo? Wala, nagbibiro lang naman ako kanina eh. Malay ko bang madali pala siyang maniwala. Tinatanong kita kung ano ang ginawa mo. Wala nga ho, biniro ko lang naman siya. Sinabi ko na hindi karne ng baboy ang iluluto natin. Hindi ba't sinabihan na kita na ayusin mo ang asta mo sa harap ng bisita? Sa tingin mo ba magandang biro ang ginawa mo? Ayos lang po, hindi naman po ako naniniwala eh. Wala lang po talaga akong ganang kumain. Pero sige po, titikman ko po ang luto ninyo. Hindi ko na napigilan ng sarili na magsalita dahil galit na si Mang Tirso. Ayoko namang magkagalit ang dalawa ng dahil lang sa akin. Kaya kahit labag sa loob ko, nagsimula akong kumain. Kumusta? Masarap ba? Nagustuhan mo ba? Opo, masarap po. Malinamnam at sakto lang ang asim. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sige, kumain ka lang. Marami pa roon. Tumangulang ako at pinagpatuloy ang pagkain. Pinigilan kong wag masuka kahit parang bumabaligtad na ang sikmura ko. Nang maubos na ang laman ng plato ko ay kaagad akong tumayo at nagpaalam na magbabanyo. Pagkasara ko lang ng pinto ay kaagad akong sumuka. Ilang minuto rin akong nanatili sa loob at inayos muna ang sarili bago lumabas. Pagbalik ko sa kanila, saktong tapos na rin silang kumain at nagliligpit na si nanay at si Gemma. Ako naman ang maghuhugas, anak. Sige po, inay. Akin na po yan, ako na lang po ang magpapakain sa aso. Kinuha ko mula sa kamay ni nanay ang mga buto ng karne na nasa isang mangkok at naglakad palabas ng bahay. Paglapit ko sa kulungan ng aso, nagulat pa ako sa nakitang itsura nito. Itim na itim ang kulay ng balahibo nito. May kalakihan ng katawan at halatang hindi maamo. Dahil kulang na lang ay sirain ang kulungan nang makita ko. Tumuon ang atensyon ko sa lagayan nito ng pagkain nang mapansin ko ang isang maliit na bagay na parang hugis daliri ng tao. Kasabay nun, biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Lalapit pa sana ako para kumpirmahin kung tama ba ang nakita ko, subalit biglang dumating si Mang Tirso. Hindi mabait ang aso kong yan. Hindi ka dapat lumalapit ng basta-basta. Pagkasabi nun ay kinuha niya ang hawak kong mangkok at muling nagsalita. Ako na rito. Baka makagat ka pa. Walang imik na tumalikod ako at naglakad palayo. Hanggang sa makabalik ako sa loob ay palaisipan pa rin sa akin kung ano nga ba ang bagay na nakita ko. Kung daliri nga ba talaga yun ng tao o namamalikmata lang ako. Kinagabihan, pagkatapos naming maghapunan ay hinintay ko munang tumahimik ang paligid at makaidlip si Gemma. Bago ko dahan-dahang lumabas, bitbit ang isang kandila. Isang paraan lang ang naisip ko para magkaroon ng kasagutan ang mga tanong ko na kanina pa bumabagabag sa isipan ko. Maingat ang mga hakbang na tinungo ko ang kusina, kung saan naroon ang malaking kaldero na pinaglutuan ng sinigang. Nagpakawala muna ako ng sunod-sunod na buntong hininga bago nagtangkang buksan ang takip. Bigla akong napatakip sa sariling bibig para mapigilan ang pagsigaw ng tumambad sa paningin ko ang isang lapnos ng ulo ng isang tao. Magkahalong kaba, takot at pandidiri ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Dahan-dahan kong ibinalik ang takip at nanginginig ang mga tuhod ko na umatras. Sa kakaatras, may nabangga akong isang sako at natumba yon. Nanlaki ang mga mata ko matapos makita kung ano ang laman nun. Damit at sapatos ni Ralph. Bagamat nanginginig na ang katawan ko sa takot dahil sa mga revelasyong natuklasan ko, pinilit ko pa ring makapaglakad pabalik sa kwarto at niyugyog sa balikat si nanay para magising. Bakit ba anak? Shh! Huwag kang maingay, inay. Ano bang nangyayari at bakit ka nanginginig? Tsaka ko na po ikakwento sa inyo. Kailangan na muna nating makaalis dito, inay. Tara na habang tulog pa sila. Pagkasabi nun ay hinawakan ko si nanay sa kamay at hinila.
Malapit na kami sa pintuan nang biglang bumitaw si nanay sa pagkakahawak ko. Teka lang, may nakalimutan ako. Naglakad siya pabalik sa higaan at kinuha ang bag na naglalaman ng mga pocketbooks. Nadismaya ako sa ginawa niya. Nanay naman nasa panganib na nga ang buhay natin, pocketbooks pa rin ang iniisip niyo. Mahina ang boses na sermon ko sa kanya. Huwag ka nang magalit, tara na. Humawak siya sa kamay ko at nagpatuloy kami sa maingat na paglalakad. Matagumpay kaming nakalabas sa bahay, subalit nang malapit na kami sa gate ay biglang tumahol ang asong itim na nakabantay. Alam kong anumang segundo ay maaaring magising si Mang Tirso dahil sa ingay kaya tumakbo na kami. Ano ba talagang nangyayari, anak? Bakit tayo tumatakas? Huwag na muna kayong tanong ng tanong, inay. Bilisan niyo na lang po ang pagtakbo. Nang makarating kami sa gate ay ganun na lang ang pagkadismaya ko nang makitang nakakandado yon. Tumuntong kayo sa balikat ko, inay. Dali na! Pagkasabi nun ay umupo ako para magawa ni nanay na makatuntong sa balikat ko. Paano ka? Huwag niyo na hong isipin yun. Dalian niyo na! Itinapon muna nito sa labas ng bakod ang dala nitong bag na may lamang pocketbooks bago sinunod ang sinabi ko. Bagaman nabibigatan, pinilit kong makatayo para magawa niyang makasampa sa pader. At saan kayo pupunta? Mas lalong sumikdo ang kaba sa dibdib ko nang umalingaw-ngaw sa paligid ang sigaw na yon ni Mang Tirso mula sa aming likuran. Si nanay na nakatuntong pa rin sa balikat ko ay biglang nahulog nang mawalan ako ng balanse dahil sa sobrang pangangatog ng mga tuhod. Mabuti na lang at mababa lang kung kaya't hindi siya masyadong nasaktan. Ano ba talaga ang nangyayari, anak? Hindi sila ordinaryong tao katulad natin, inay. Mga aswang sila. Sila ang umatake sa atin kagabi. Sila ang pumatay kay Ralph. At yung... Saglit akong natigilan matapos bumalik sa isip ko ang tungkol sa karne. At yung sinigang na inulam natin kanina, katawan niya yun. Si Ralph yun. Ano? Totoo ba ang sinasabi mong yan, anak? Magsasalita sana akong muli, subalit bago ko pa man maibuka ang bibig ko, ay naunahan na ako ni Mang Tirso na magsalita. Kung ganun ay alam mo na pala ang lahat. Mabuti naman kung ganun. Hindi ko na kailangan magpanggap pa. At ako rin. Mula sa pintuan ay lumabas si Gemma at naglakad palapit kay Mang Tirso. Ano na, itay? Gawin na ba natin silang hapunan? Tumahimik ka! Hindi ba't sabi ko sa'yo, hindi mo sila pwedeng galawin hanggat hindi nangyayari ang gusto ko? Kapag nakuha ko na si Jessica, pwede mo nang gawin ang kahit anong gusto mong gawin sa kanya. Nagitla ako sa narinig. Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi ko makuha kung anong ibig sabihin nun. Subukan mo lang galawin ang anak ko. Ako ang makakalaban mong aswang ka. Lumapit sa akin si nanay at itinago ako sa likuran niya. Huwag kang mag-alala, anak. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago kanila magalaw. Nagsimulang lumapit sa amin si Mang Tirso at Gemma. Bawat hakbang nila papalapit ay napapahakbang naman kami paatras. Nasa unahan ko pa rin si nanay at hindi umaalis. Nang tuluyang makalapit sa amin ang dalawa, dumampot si nanay ng isang putol na kahoy at inihampas yon sa ulo ni Mang Tirso. Subalit hindi man lang ito natinag. Nanlaki ang mga mata ko nang sakali nito si nanay. Bitiwan mo ang nanay ko! Wala akong inaksayang sandali. Nilapitan ko ito at kinagat sa isang braso para lang mabitiwan si nanay at nagtagumpay naman ang plano ko. Naging maagap ako sa pagsalo nang mabitawan si nanay ng aswang. Inay, ayos ka lang? Ah! Isang sigaw ang lumabas sa bibig ko nang maramdaman kong may bumao na kung anong matulis na bagay sa likod ko. Paglingon ko, nakakatakot na itsura ni Gemma ang tumambad sa akin. Isa na itong ganap na aswang na may matutulis na mga ngipin at kuko. Akmang muli sana nito akong aatakihin gamit ang matutulis na mga kuko. Subalit na udlot yon dahil isang putok ng barilang biglang umalingaw-ngaw. Kasunod nun, bumagsak sa harapan ko si Gemma. Lumingon ako sa pinanggalingan ng putok at hindi ako makapaniwala nang makita ko si Ralph na nakatayo sa labas ng gate at may hawak na baril. Jess, ako ito.
Ayos lang ba kayo? Gemma! Gumising ka anak! Gemma, gising! Bumalik ang tingin ko kay Mang Tirso dahil sa sunod-sunod nitong pagtawag sa pangalan ni Gemma habang niyuyugyog ang katawan ng anak. Nang hindi magising ang dalaga ay biglang dumilim ang mukha ng lalaki at sa isang iglap ay naging aswang na rin ito. Nanlilisik ang mga mata na tumingin ito sa kinaroroonan ni Ralph. Nang mahulaan ko ang balak nitong gawin ay muli akong tumingin sa binata. Ralph! Takbo! Inisang tanun lang ni Mang Tirso ang pagitan nilang dalawa ni Ralph. Kitang-kita ko kung paano nito sinunggaban ng binata. Bagamang hinang-hina dahil sa sugat na natamo, sinikap ko pa ring makatayo at maglakad palapit sa gate. Tumampot ako ng isang bato at sunod-sunod na pinukpok ang kandado hanggang sa mabuksan yon. Patuloy pa rin na nagpapambuno ang dalawa at halos puro sugat na ang katawan ni Ralph. Nang makita ko ang baril na ginamit ng binata, ay kaagad ko yung dinampot at itinutok sa kanilang dalawa. Naghintay ako ng tamang pagkakataon bago kalabitin ng gatilyo. Nang makahanap ng tiyempo, ay kaagad akong nagpaputok. Bumagsak sa ibabaw ng binata si Mang Tirso matapos nitong tamaan sa mismong ulo. Nang bumangon si Ralph ay sa kanya ko naman itinutok ang baril. Hanggang dyan ka lang! Huwag kang lalapit! Tumigil siya sa paghakbang at tumingin sa akin. Jess, ako ito, si Ralph. Imposible! Kasama ka namin sa biyahe kahapon at nakita ko kung paano kayo natake ng aswang. Alam ko magulo pero ako to, Jess. Si Ralph. Ang totoong Ralph. Mas lalo akong naguluhan sa sinabi niyang yun. Anong ibig mong sabihin? Saka ako na ipapaliwanag. Ang mahalaga muna ay makalayo tayo rito. Baka may iba pang aswang sa paligid. Hindi ako nagpatinag sa sinabi nito. Nanatiling nakatutok dito ang hawak kong baril. Magtiwala ka sa akin, Jess. Ako ito. Ibaba mo na ang baril mo. Kailangan na natin makaalis. Kung ikaw talaga si Ralph, ano yung sikretong sinabi ko sa'yo noong nag-propose ka sa akin? Salamat sa pagiging totoo mo sa akin. Pero gusto ko lang din malaman mo na kahit ano pang nakaraan ang meron ka, pakakasalan pa rin kita. Yan ang naging sagot ko sa iyo matapos mong sabihin sa akin ang sikreto na yun, hindi ba? Dahil sa sinabi niyang yun, ay naniwala nga ako na siya nga si Ralph. Ibinaba ko ang hawak na baril at kaagad naman siyang lumapit para yakapin ako. Sobrang natakot at nag-alala ko sa iyo. Lahat na yata ng santo ay hiningan ko ng tulong para iligtas ka at si tita. I'm sorry, Jess. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may nangyari sa inyo. Kusang yumakap pabalik ang mga braso ko matapos marinig ang mga sinabi nito. Hindi maikakailang ito na nga ang totoong si Ralph. Hindi ko maintindihan ang mga nangyari. Handa ako magpaliwanag. Pero bago yun, umalis na muna tayo rito. Pagkasabi nun ay bumitiw ito sa pagkakayakap sa akin at inalalayan ako maglakad papalapit sa kinaroroonan ni nanay. Katulad ko, halatang nagulat din si nanay nang makita si Ralph. Alam ko pong marami kayong katanungan, pero saka na po ako magpapaliwanag. Kailangan na muna natin makaalis dito. Hindi nagsalita si nanay. Sa halip, tumakbo siya palabas ng gate na siya naming ikinataka. Sumunod kami sa kanya at naabutan namin siyang dinampot ang bag na may lamang pocketbooks. Akala ko naman kung ano na't bigla kayong tumakbo, inay. Pasensya na anak, hindi ko to pwedeng maiwan. Hindi ko pa nababasa lahat eh. Ako na po ang magdadala niyan. Kinuha ni Ralph ang bag nito at siya ang nagbitbit. Nang dumaan kami sa bangkay ni Mang Tirso, bigla na lang yun sinipa ni nanay. Yan ang bagay sa yung aswang ka! Bago kami tuluyang umalis, ay minsan ko pang nilingon ang bahay na pinanggalingan namin. Sobrang daming nangyari sa loob lamang ng isang araw. Sinong mag-aakala na ang mahihingan pala namin ng tulong ay ang aswang din na tinatakasan namin. Kaya pala kampante ang mag-ama na manirahan sa ganitong lugar dahil malaya silang makakapambiktima. Hindi ko alam kung kami ang unang pinatuloy nila sa kanilang bahay o may iba pang mga nauna at hindi nagawang makaligtas. Pero kung ano man ang sagot, ang mahalaga ngayon ay wala nang susunod na mabibiktima. Kaninong kotse ito? Tanong ko kay Ralph nang makarating kami sa isang nakaparadang kotse sa tabi ng kotse na dala namin.
Kotse ng kumpanya. Hiniram ko para may magamit ako sa paghahanap sa inyo. Paano itong sasakyan mo? Ang tinutukoy ko ay ang kotse na ginamit namin kahapon na pag-aari rin ng binata. May tinawagan ako para hilahin yan. Matatagalan tayo kung tayo pa ang gagawa. Yung mga gamit namin, Ako na ang bahala maglipat. Pumasok na kayo sa loob. nang makita kong pumasok na si nanay ay pumasok na rin ako. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na rin si Ralph pagkatapos niyang hakutin ang mga gamit namin. Nang nasa loob na kaming lahat ay bigla kaming may narinig na tahol ng aso. Papalapit yon ng papalapit. Bumalik sa isip ko ang alagang aso ni Mang Tirso. Kaya kaagad kong inutusan si Ralph na isara ang mga bintana ng sasakyan. Pare-pareho kaming nagulat nang biglang tumalon sa mismong harapan ng sasakyan ang asong aswang at pilit na binabasag ang salamin. Bago pa man ito tuluyang masira ang harang ng sasakyan ay kinuha ko ang baril na nilapag ko sa isang sulok at idinikit yon sa mismong salamin, sa tapat ng ulo ng aso. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa, kaagad na kinalabit ko ang gatilyo. Tumagos yon sa salamin at sakto sa leeg ng asong aswang. Nang bumagsak yon sa lupa ay siya namang pag-alis namin. Sa daan habang nagmamaneho ay unti-unting isinasalaysay sa amin ni Ralph ang mga nangyari. Hindi ko inaasahan ang mga revelasyong nalaman ko. Bakit hindi ko alam na may kakambal ka pala? Dahil natakot ako na baka layuan mo ko kapag nalaman mong may kakambal akong mayat maya sa kulungan dahil sa droga. Nitong nakaraan linggo lang ulit siya nakalaya. Hindi ko alam na may binabalak pala siya kaya siya nagpakita sa akin. Noong araw bago ang pag-alisana natin, nagpunta siya sa bahay at humingi ng tawad. Akala ko totoong gusto niya nang magpakalayo-layo para magbago. Kaya nang yayain niya akong uminom ay hindi ako tumanggi. Naisip ko kasing baka yun na ang huling beses na makikita ko siya. Yung pala, may inilagay siya sa inumin ko dahil balak niyang agawin ang identity ko. Kaya pala wala kang paramdam ng araw na yun. Nag-text ka nung gabi na pero napansin ko kagad na parang may kakaiba. Kaya pala ibang klaseng Ralph ang kasama namin kahapon. Hindi pala ikaw yun. Nang magkamalay ako kanina, doon ko lang nalaman ang lahat. Sobrang natakot ako nang malaman kong siya ang kasama niyo at hindi ako. Kaya gumawa agad ako ng paraan para mahanap kayo. Pinatrack ko sa isang kakilala ko ang number mo kaya nalaman ko kung nasan kayo. Sinaktan ka ba ni Renzo? Anong ginawa niya sa'yo? Wala, may balak sana siya pero hindi natuloy dahil may dumating na aswang. Tumakas kami habang nagpapambuno silang dalawa. Napadpad kami sa bahay ni Mang Tirso. Akala namin ligtas na kami pero sa huli, nalaman ko na sila pala ang aswang na umatake sa kapatid mo. Ayaw ko mang sabihin pero bagay lang sa kanya yon. At mabuti na rin sa kamay ng ibang tao siya namatay. Dahil kung naabutan ko siyang buhay, baka ako mismo ang tatapos sa kanya. Malabong gawin mo yon. Hindi ka naman ganyang tao eh. At isa pa, kapatid mo siya. Kapag mahal ko na sa buhay ang pag-uusapan, kahit sino kaya kong banggain, Jess. Kung alam mo lang kung gaano ako natakot na baka kung ano ang ginawa niya sa inyo, lalong-lalo na sa'yo. Sa kabila ng sakit at pagod na nararamdaman ng katawan ko, ay hindi ko napigilang kiligin. Maraming salamat sa pagdating para iligtas kami, Ralph. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano na nangyari sa amin ni nanay. Inalis niya ang isa niyang kamay sa manibela para abutin ang isa kong kamay. Inilapit niya yon sa kanyang labi at dinampian ng masuyong halik. Sorry kung muntik na akong mahuli ng dating. Saktong-sakto nga ang dating mo eh. Alam kong na-miss niyo ang isa't isa, pero marami pa namang kayong oras para dyan. Mamaya na nga kayong maglambingan. Naiinggit lang po yata kayo eh. Mag-asawa na po kasi kayo ulit, tita. At sinong nagsabi sa'yo na wala akong asawa? Marami yata akong asawa, no? Fictional characters nga lang. Natawa kami ni Ralph dahil sa sinabing yun ni nanay. Makalipas ang ilang oras, sa wakas nakarating na rin kami sa San Simon. 5:00 na ng umaga nang ihinto ni Ralph ang sasakyan sa tapat ng isang ospital. Doon niya ako diniretso para magamot ang mga sugat ko sa likod. Nagtagal lang kami ng ilang minuto sa loob at pagkatapos ay tumuloy na kami sa bahay nila lolo't lola. Kaagad na naglaho ang galit ko sa kanila nang makita kong pareho na silang uugod-ugod.
May isa pang dahilan kung bakit naging madali sa akin na patawarin sila sa pangmamaltrato nila noon sa amin. Naisip ko kasi na baka yun na nga lang din ang hinihintay nilang dalawa para tuluyang mamahinga. Nakakalungkot mang isipin na huli na nilang napagtanto ang mga kasalanan nila, ang mahalaga ay natuto pa rin silang humingi ng tawad. Pero kung sana noon pa, hindi na sana umabot sa punto na kailangan naming mamuhay ng malayo sa puntod ni Itay. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto kong mag-shoutout sa masusugid nating tagapakinig. Shoutout po kina Miss Jane Rose Bison from Taiwan, Sir Nathaniel Rojero, Miss Martina Angdasan na lagi pong nag-heart sa mga upload natin. Si Sir JC Perez na lagi daw pong nakikinig at nagpapabati dahil birthday po niya noong June 7. Miss Eve Carillo, Miss Emerlita Erilla, Miss Normski 25, Miss Joyce Rubino, kay Miss Lamay Biquinto na super fan ko daw po siya from Davao del Oro, Miss Josefina Fuellas from Pasig City, Miss Monet Vergara from Puerto Princesa at Ana Lopraat from Doha, Qatar. Kay Eunice 2025 or Nashte_28 na nag-comment sa parusa sa tindera ng prutas upload na maganda daw po ang kwentong ito. May aral din daw at happy daw po siya na nagkapatawaran si Mang Lauro at si Sender. Salamat po ma'am. Kay Ma'am Virginia Bilay na nag-comment din sa parusa sa tindera ng prutas upload na ang gaganda daw po ng kwento sa ating channel at amazing daw po ako. Salamat po ma'am. Kay Sir Francisco Neng from Saudi Arabia, kay Miss Vicky Toleroso na magbe-birthday daw po, kay Mr. Jomar Lonsaga at sa wife niyang si Mrs. Jonah Lonsaga, at kay Miss Rosemary San Bandeja from Cebu City, at kay Barbie Greenland at sa mga anak niyang si Vince at Catriona. Sa mga susunod pong upload, sisikapin ko pong ma-shoutout ang iba pa nating listeners. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.